Kababayan, kita nyo? According dito kay Greco Bilgeca, mga kababayan, sabi ni Greco Bilgeca, nagtatanong po siya kung may naniniwala pa ba kay Senator Antonio Trillanes. May naniniwala pa ba daw kay Senator Antonio Trillanes? Ngayon mga kababayan, ganito po yan. Actually, Sir Greco Bilgeca, ako po, naniniwala po ako kay Trillanes na may naniniwala sa kanya. Una, kasi dati, nung panahon ni Digong, nung sumuporta pa ako kay Digong at tinawag ko pa siyang tatay na hindi man kami magkamukha, diba? Pero pinagsisihan ko yun ng 100 million times. Diba, Ma'am Ganing Archola? Pinagsisihan ko yun. Bakit ko siya tinawag na tatay? Iputang ina, puro blackheads ang ilong niya. Samantalang sa akin tagyawat ko, 1, 2, 3 lang. Ngayon mga kababayan, naniniwala pa ba daw ang tao kay Trillanes? May naniniwala pa ba daw? Sabi ni Greco Bilgeca. Yes po, marami po. Isa na po ako doon. At sa mga nanunood sa akin ngayon, 1,000 plus tayo dyan. Kahit ganitong oras tayo, alanganin. Alas 3. Sa 1,000 plus dyan nanonood sa akin, marami pong naniniwala kay Trillanes. Una, dati sinasabi, tinatawag pa siyang sundalong kanin, trililing, baliw, at siya daw ang nagbenta ng West Philippine Sea. Pero mga kababayan, nung nakulong si Digong, nung nakalaya si Dilima, mas lalong nadagdagan yung paniniwala ko sa kanya. Bakit? Kung hindi ako naniniwala kay Trillanes, paano ninyo i-explain bakit nakulong si Digong? Diba? Ngayon, sabi ni Greco Bilgeca, may mga naniniwala pa ba daw kay Trillanes? Yes po. Kahit ako mismo, ang tanong ko ngayon, Sir Greco Bilgeca, ibalik ko sa iyo ang tanong mo. Paano ka po nakasabi na may maniniwala pa kay Trillanes? Kami nga mismong naniwala kay Trillanes magtanong sa iyo, bakit po ba nakulong si Digong? Diba? Yan ang tanong ko ngayon. Kung walang naniniwala kay Trillanes, sa tanong mo kung may maniniwala pa, meron pong maniniwala. Kasi kami mismong naniniwala sa kanya na hindi naniniwala noon. Ito po ang aming tanong, bakit po nakulong si Digong sa ICC? Sino po ang nagkaso kay Digong at sino po ang nagpakulong kay Digong? Ngayon, pag nasagot mo po yan, na Sir Greco Bilgeca, ibig sabihin may naniniwala kay Trillanes. Diba? Napaka-imposibleng hindi mo po yan maintindihan. Sir Greco Bilgeca. Kung masagot mo ang katanungan ko, bakit nakulong si Digong, means to say, may naniniwala kay Trillanes. Diba? Kasi, sa totoo lang daw, may naniniwala pa ba kay Trillanes? Sabi ni Greco Bilgeca, sa isang post, no? Ito mga kababayan, sabi ni Greco Bilgeca, sa totoo lang, naniniwala pa ba ang tao kay Trillanes? Yes! 120% naniniwala po ang tao kay Trillanes. Kasi bakit? Isa lang naman ang sasabihin ng tao. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ni Trillanes, bakit nakulong si Digong? Diba? Yun, Sir Greco Bilgeca. Ang tanong ko, kung hindi po naniniwala ang tao kay Trillanes, ano po ang sagot ninyo? Bakit po nakulong si Digong? Kasi kung hindi naniniwala ang tao or wala nang maniniwala kay Trillanes, paano i-explain ng kampo ni Digong bakit siya nakulong? Sinong nagpakulong? Sino ang nagkaso? At sino ang nagpabagsak kay Digong? Di ba si Trillanes? So, syempre, ang sabihin ng tao, naniniwala kami kay Trillanes. Bakit? Maniwala sana, hindi kami maniwala kung ang sinabi niya ay makulong si Digong tapos hindi nakulong. Ang problema, nakulong eh. So, ibig sabihin, maniniwala na ako. Bakit? Pangalawa, isa pa dyan, napapaniwalaan namin, si Greco Bilgeca, si Trillanes, kung makakulong si Bongo, si Bato at si Sara. Pag nakulong si Bato, sunod ni Digong, ibig sabihin, mas nadagdagan pa ang paniniwala namin sa kanya. Ngayon, si Greco Bilgeca, tanungin kita, paano mo po i-explain yun na nakulong si Digong? Sino po ba? At ano po ba ang dahilan ng pagkakulong niya? Dahil ba sa pagpatay niya?
ng libo-libo? Oh, pag sinabi mo, kaya naman nakulong yan dahil pumatay siya. Oh, so ibig sabihin, inamin ninyo na pumatay siya. O inamin ninyo na dapat lang makulong talaga siya. Di ba? Diyan makukorner kayo eh. Alam nyo, sa korte, pag nagkasuhan, ganyan ang tanong ng mga abogado. Ganito, huli-hulihin ka lang eh, paikot-ikutin ka. Ngayon, pag sinabi mo, Sir Greco Bilgeca, paano mo ngayon sabihin na walang maniniwala kay Trillanes, bakit nakulong si Digong? Anong explanation ni Greco Bilgeca yan? Nakulong yan kasi dahil kay Marcos. Aba, kung dahil kay Marcos, sino po ba ang nag-file ng kaso sa ICC? Di ba si Trillanes? Ngayon, ang tanong, kung hindi dahil kay Trillanes na nakulong si Digong, sino po ba ang nag-file ng kaso kay Trillanes sa ICC? Ay, kay Digong sa ICC? Si Marcos? Hindi nyo pwedeng idahilan yan eh. Ngayon, kapag ilihis niyo yung issue na hindi si Trillanes ang kadahilanan ng kaya nakulong si Digong, kwentong barbero yan. Yan yung kwentong barbero, yan yung trililing. Huwag yung lihisin yung issue. Katulad lang yan sa ang nagawa daw ni PBBM na classroom, 22 lang, kay Digong 23,000. Sige, given na yun, 22 lang kay PBBM. 23,000 kay Digong. Pero ilan po ba ang project dapat na matapos ni Digong? Di ba 75,000? Tapos pinagyabang nyo yung 23? So nasaan yung 50 plus? Tira-tira. Tira-tira na lang ang 23 sa kurakot ni Digong. Di ba? Yan ang tanong ngayon. Mabibisto kasi kayo. Hindi nyo, alam nyo, sa totoo lang, Sir Greco Bilgeca, kapag napaliwanag mo po na bakit nakulong si Digong, ayan, masagot mo kung may naniniwala pa ba kay Trillanes. Di ba? Kapag na-explain mo sa mga taong DDS na kaya po nakulong si Tatay Digong dahil kay Trillanes. Kaya po siya nakulong dahil kinasuhan siya ni Trillanes. Kaya po siya nasa ICC kasi sinampahan siya doon ni Trillanes. So ngayon, kung puro Trillanes ang dahilan ng pagkakulong ni Digong, ibig sabihin totoo si Trillanes. Ibig sabihin maraming maniniwala kay Trillanes. Di ba? Ngayon, kung hindi mo yan isagot, ibig sabihin, sinungaling ka. Diba? Ibig sabihin, hindi mo sinagot ang ayos. Hindi mo sinagot ang tama. Nagsisinungaling ka. Diba? Ganun lang yon mga kababayan. Diba? Napaka-simple. So, yun lang. Yung ating live ngayon. Hindi ko na masyadong habaan. Diba? Sa sunod, mamaya, may live po tayo ulit. Maybe mga 7 yata or 8. Mag-live po tayo ulit. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Dapat matauhan ka na, Greco. Wala kang mabulag-bulagan. Di ba? Ma'am Ana Abadilla, wala talaga silang maloko. Kung magtatanong siya kung meron pa bang naniniwala kay Trillanes, marami po. Kasi sino bang hindi maniniwala kay Trillanes? Di ba ang sabi ni Trillanes dati, hayaan nyo, makukulong din yan. Di ba, nakulong? So, ibig sabihin, naniniwala kami. Ang tanong ngayon, paano nyo po i-explain kung bakit si Digong nakulong? Yun lang ang tanong ko sa Greco Bilgeca. So, yun lang. Maraming salamat po, mga kababayan. And see you